Thank you, Pastor Ding, for leading us sa ating pong pagsamba sa pamamagitan ng banal na hapunan. My name is Pastor Saul. I welcome you to All Generations Church. If it's your first time here, let me inform you that before we hear the preaching of the Word of God, the teaching of God's Word, we spend at least a minute or two in silence. Many of you ay nandito ngayon because you might be seeking direction from the Lord. This is your moment. Many of you are here to just rest. Maring nabibigatan kayo at gusto nyong magpahinga. This is your moment. Many of you are struggling with sin. This is your moment to be silent before the Lord and speak to God. As we also come to the Lord, let us remember our country. Let us pray for peace, that there will be no war between China and the Philippines. Pray for peace. Pray also for those who are away, sa mga FWs. Let us pray for them. Pray that the Lord will sustain them and guide them. Let us all come to the Lord, mga kapatid. Father, what we have learned from years of following you is when we face overwhelming problems and burdened so many things in life, the best thing to do is to cease striving and allow the Holy Spirit to work. When we are silent, when we cooperate, Lord, with the work of the Holy Spirit, we will experience peace. There will be joy. There will be freedom. Father, we commit to you our lives, our fellowship, this worship service. Speak to us, Lord, as your people. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede mo ba pakibati lang yung inyong mga katabi? Just to make them feel welcome dito sa church. I'm so glad to be here this morning, mga kapatid. This is a gift from the Lord. Opportunity again to serve Him sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon that will be preached. And beginning this Sunday until the whole month of August, we'll be having a new series sa book ng 1 Corinthians. Ayan. Medyo mahaba yung ating magiging series. And today we'll be starting with this message, the celebrity spirituality. At yung ating pong text ay binasa kanina. I will look at this, the whole book of 1 Corinthians.
And siguro I need to give you some warning, no? Caveat. This is a hard topic, believe me. How I wish that the Corinthian church behaved well during the time of Paul, para hindi niya na sinulat itong masyadong manghang na mga salitang ito. I can't believe this is in the Bible. How I wish today, sa mga Sundays, I could just preach about happy things, about good life and all that. But 1 Corinthians is different. It disturbs our peace. It corrects us. Mabigat, no? Mahirap. Mahirap siya. So bear with me. Paul was gentle, but he was also firm. I'll try to imitate Paul. And this is also an invitation, mga kapatid, for you to look at your heart. Why are you here? And if God speaks to you, sabihin ko sa iyo, please cooperate. If God disturbs your peace, then surrender to God. That's the best response. Para po sa series natin, mahaba po ito mga kapatid. So today, let's start with the first chapter, but this message will be extended up to the fourth chapter. Medyo mahaba. This book, 1 Corinthians, talks about the effects. Ano ba ang epekto, kung mayroon man? At mga implications ng gospel sa iyong buong pagkatao. Oh, by the way, I forgot to write it there that the overall title for our series is The Gospel for Life. Because we believe na ang gospel ay meron siyang pakialam sa lahat ng detalye ng buhay natin. So, whenever there is a mention, pag nababanggit yung salitang gospel of Christ, the word holistic, yan, pangkalahatan, pangkabuuan, immediately comes to mind. Ano nga ba ang gospel at gaano kalawak ang saklaw nito? Yan ang ating tanong. Pag sinabing gospel, mabuting balita, Bible, ano ba ang gospel? Ano ba ang saklaw? Ito ba ay one-way ticket to heaven? Pag tinanggap mo si Jesus, yun na yun? And you go on with your normal life? Do whatever you want? Ganun ba siya? O ito ay naglalayong impluwensyahan? Naglalayong baguhin at hubugin ang ating buong pagkatao, buhay, ayon sa sukatan at panuntunan ng banal na Diyos. Now, this particular epistle from Paul, sulat ni Pablo, will help us substantiate, lalagyan ng substance yung statement na the gospel aims to influence yung iyong buong pagkatao. Bigyan natin ng konting background to para maintindihan natin. Itong sulat na to ay nanggaling kay Paul because he came to Corinth. Corinth, yung lugar po, ang mga tao ay tinatawag na Corinthians. Kasi sila ay taga-Corinth. During his second missionary journey, mabasa natin yan sa Acts chapter 18. Sabi dito, pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. That's the context of this. Gawa chapter 18 verse 1. He stayed in the city for 18 months, isa't kalahating taon. Basahin natin, kaya't nanatili siya roon at ipinangaral ang salita ng Diyos sa loob ng 1 taon at kalahati. Sa lugar po na ito, Paul experienced severe opposition and persecution. He almost died preaching the gospel. He was preaching the gospel to the Jewish people and they were persecuting Paul. They ganged up on him, binugbog siya,
Nagtatawanan siya, yun po yung kanyang karanasan dito. And in this place, Paul turned his attention to the Gentiles. Sabi niya, from now on, bahala na kayo sa buhay niyo, kayo yung makinig. Sabi niya sa kanyang mga kapwa Hudyo, I will turn my attention, my focus to the Gentiles. After the Jews repeatedly mocked and persecuted him for preaching Jesus. And also, God encouraged Paul through the latter's faithful preaching and teaching. Ang nangyari mga kapatid, many came to know the Lord. Maraming naniwala kay Paul and the church was founded. Ito yung church na yun. Corinth. Now, ano ba ang Corinto? Ano ba itong lugar na to? It was a major port city. So, alam nyo na, kung mayroong pier or may port, it's going to be a very wealthy place. It is strategic both militarily and commercially. It is also known for its intellectual and material prosperity. Mayaman po itong lugar ng Corinth. Sentro po ito ng komersyo. Sentro po ito ng business. Maraming mga nangyayaring kalakalan sa lugar po na ito. Sa sobrang kalayawan at kahalayan ng marangyang buhay, akalain niyo mga kapatid, mayroon pong naimbento ang mga Grego na salita tungkol sa Korinto. Exclusive yon para sa kanila lang. Korintiazomai, that's a Greek word. Devoted, invented to describe this place. Korintiazomai means to live immorally like a Corinthian. Ganun siya. Kasi mayaman, maluho, liberated, kung ano man gusto nyo itawag dyan. Now, Roman culture dominated every fiber of society and sexual sins are prevalent. Ordinaryo sa kanila ang mga prostitutes. To say, a Corinthian girl means a prostitute. Walang effect sa kanila yon. This is the environment where the church of God was born. Ito yung eksena. Ito yung environment kung saan nandun ang Corinthian church that Paul planted and pastored for a while. The majority of the congregation was made up of simple people. Although, meron pong mga ilang mayayaman at mga influential. This book is second only, mga kapatid, to the epistle sa Galatians in terms of Paul's anger and frustration. Galit si Paul dito, pero mas galit siya sa Galatians. So, mas okay pa tayo ng konti. Mas save pa tayo ng month of July and August. Galatians talaga mas matindi yung galit ni Paul doon. This is an angry letter. Paul was chastising the church in Corinth. Hinahagupit ni Pablo ang church. So what can we learn from this very angry letter? Yan ang tanong ngayon. I worry about the newcomers. No? Maybe you came here to listen, anong maganda sabihin sa inyo ng Panginoon, you are hearing a sermon about a church na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Well, that's the reality. Angry as he could possibly be. But being their spiritual father and leader, Paul still addressed the church gently and pastorally. So, I will use Paul's salutation as a starting point of my sermon. First, tingnan natin ang sabi ni Paul. Truths about the church. Galit siya, pero ganito isinalarawan ni Pablo at sinimulan ni Pablo yung kanyang sulat. Number 1, para kay Pablo, ang church is called to be his holy people. Gaano man ka pangit ang nangyayari sa loob ng church. Para kay Pablo, yan ay isang lugar pa rin, isang
grupo pa rin na tinawag upang maging banal. Pangalawa, para kay Pablo, church is sanctified in Christ Jesus. Binabanal ng Diyos, nililinis. And then the church is also grace endowed. Binibigyan ng grace ng Panginoon. Sa mga matatagal na mga Kristyano, nakaka-relate kayo na ang church ay messy. Maraming mga magugulong tao sa church. Di ba? But grace is given to the church still. Filled with spiritual gifts. Hindi nagkukulang ang Diyos sa pagbibigay ng spiritual gifts. And also, the church is strengthened and made holy. Nandito tayo because the church is being strengthened by God. Pinatitibay ng Diyos, and then it is being sustained by the faithfulness of God. And lastly, the church must be considered as the spring of thanksgiving. Whenever you remember the church, you thank the Lord. Now, the maturity of the Corinthian church, and any other church, for that matter, is never enough, mga kapatid, listen, to overrule the blessings and works of God. Maraming mga pangyayari sa simbahan na hindi maganda, pero hindi po yan sapat upang itigil ng Diyos ang kanyang kagandahang loob yan sa mga taong yan. Parang pamilya lang din yan. Hindi tayo nagkakasundo minsan, but the Lord still continuously pouring out His blessings. Why does God love the church so much? Ba't nga ba? Anong meron sa church na mahal ito ng Diyos? Because He purchased it with His own blood. Binili tayo ng Diyos gamit ng kanyang sarili mismong dugo, and the church is the bride of Christ. You want to offend someone? Try to mess up with his wife. No? And we're talking about very little options where you will end up. Hospital, jail, or cemetery. And try to mess up with the bride of Christ. What do you think Christ will do? That's why God loves the church so much. Itong gusto kong sabihin. Paul was very wise and very mature because he knew paano i-distinguish yung kanyang galit sa mga taong to sa katotohanan na kung ano ang church. Hindi nang ibabaw yung kanyang emosyon sa katotohanan that the church is the church. Mahal yan ng Diyos. Magandang introduction, di ba? Parang binigyan muna ni Pablo ng magandang mga salita bago siya nagtungo sa kanyang main business. It's a good style. No? Kung mayroon kayong pagalitan yung asawa mo, gabi na naman umuwi kagabi. Ganito muna pala, no? Pakainin mo muna, parang ginawa ni Pablo. Initan mo ng tubig, pakapihin mo, saka mo pagalitan mamaya. Parang ganito rin yun. Kasi makasunod na chapters, galit na si Pablo. Dito sa unang chapter, okay pa. The blessings of God in the life of the church are not dependent on our own efforts, which is always short-handed. Unfaithfulness, which is always faulty and flawed. This, my brothers and sisters, is a beautiful truth. A church is a church no matter what. Para kay Pablo, pasaway kayo, maraming nangyayari sa inyo, nag-aaway-away kayo sa loob ng church. Kaya siya sumulat sa mga taga-Korinto, but sabi ni Pablo, church pa rin kayo. Mahal pa rin kayo ng Diyos. Oxford University theologian C.S. Lewis, sabi niya, God loves us not because of, but in spite of. Absorb that. Mahal kayo ng Diyos hindi dahil
kundi, paano ba Tagalogin to? Sa kabila ng. Yun. There is no reason. You have not earned ang pagmamahal ng Diyos. He loves you in spite of. Hindi ko alam kung anong klaseng meron sa'yo. But in spite of, God accepts us. Bakit ba tayo nandito pa rin hanggang ngayon? It's because the church is loved and cared for by God Himself. Live with that blessing. Marami tayong issue sa church. Fine. Pero itong lugar na to, itong mga taong ito, ay kabilang sa bayan ng Diyos. God brought you here because He wants you to experience the fullness of life in this place with other believers. Let's thank God for the spiritual community. And let's protect and love each other. Maganda pa ang unang point. Truth about the church is, mahal ito ng Diyos. Now, ready for the second point? Kape. Pawala ng tension. Hindi ang kape, tubig yan. Frederick Buechner, isa sa aking mga paboritong author, sabi niya, the gospel is bad news. Sorry, that's wrong. The gospel is bad news before it is good news. Kamali lang ako dyan. My bad. No? Pero, kahit na good news na siya, meron pa ring hints of bad news. Why? Because the reality and the life of those who receive the good news still very disorderly. Bakit? Sabi ni Buechner kanina, bago daw naging good news ang gospel, bad news muna siya. Bad news kasi sinabi ng gospel sa'yo, makasalanan ka at kailangan mo ng kapatawaran. That's bad news. Good news is, binayaran niya ni Jesus. Pero ang totoo, babalik na naman sa konting bad news kasi pagpasok mo sa church, maraming issues. Nag-away ang church. The church offends her Lord. The church hurt each other. And most of the time, the church is disloyal to Jesus. Ang mga salitang ito, mga kapatid, na-intensify ng gusto yan sa Corinthian church and many other churches today. Meron pong tatlong major tensions and terrors dito sa 1 Corinthians. Number 1, division over human leaders. Kaya nga ang ating title ay Celebrity Spirituality. Sabi ni Pablo, ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi namang ako ay kay Apollos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabing ako ay kay Kristo. That's bad. That's bad news. But it's happening there. Kanya-kanya sila ng manok. Kay Bongbong ako, kay Lenny ako, kay Trump ako, kay Biden ako. Kung sino mang kapitan ng barangay na yung iboto, di ba? And it's happening in the church. Kaya sabi ni Pablo, bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan niya? That's in chapter 1, 12 to 13. Ito pa, punta tayo ng chapter 3, 3 to 4. Sabi diyan, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ang iba, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Division over human leaders. Nangyari sa kanila yun. Sino ba si Apollos at si Pablo? Paul, siya po yung missionary. He planted the church. Kasama niya si Apollos. Apollos came in. Ito ngayon. Si Pablo, matalino siya. Talaga.
Mahusay din siya mag-umpisa ng mga simbahan. But he was a bad preacher. In fact, sa isang account sa Acts, Book of Acts, somebody fell off and died. Why? Because Paul preached. Nakatulog yung tao, nahulog sa second floor. Patay. Siguro mahaba siya mag-preach, boring pa. Katulog, patay. Kaya kayo dyan, Paul pa naman yung pangalan ko, Saul. Ang maganda doon, pinag-pray ni Paul, nabuhay. Ay, pag kayo nahulog dyan, hindi ko alam kung... Apollos, on the other hand, was an eloquent preacher. He was good with words. He was an excellent preacher. So ngayon nahati na. O si Paul nga nagtatag nito, kaso lang idol ko si Apollos, si mahusay mag-preach. Ang sabi naman iba, hindi, balik tayo doon sa mas unahan pa. Kay Peter na lang tayo kasi he was with Christ. So nahati ang church. Marami na mga celebrity status sa church. And Paul was addressing that. Pangalawa, hindi lang division, diversion via immaturity. Diversion, mga kapatid, kasi isa lang naman talaga ang focus ng gospel. Dalhin tayo sa maturity sa ating Panginoon. Ang ginagawa ng Diablo, napakahusay niya, i-divert niya yung lahat ng atensyon, focus at saka energy ng mga Christians. Kaya sabi ni Paul, 1-3, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Medyo masakit yan, di ba? Alam niyo ang mga salitang kanto dyan? Wala kayong kwentang makakausap. Yun lang yun. No? Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang binibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya yon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Diversion. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Human nature. Is it? And it's happening hanggang ngayon. Hindi ko sinasabing dito, sana naman wala. But it's happening in many churches. Ang pinakamasaklap niyan ito, pangatlo, destruction of God's temple. I'm not talking about this structure. Tingnan ninyo ha. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Kayo, hindi yung building. Tayo. At naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Ang church, mga kapatid, ay kailangang lagpas sa isa. Okay? Eh marami tayo. Kaya nga, church. Hindi mo pwedeng sabing church ka na mag-isa ka lang. Ito yun. Sinasabi ni Paul. Naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Parurusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. When we fight each other, when we hurt each other, when we slander each other, when we post on Facebook to malign or demean one another, we are destroying the temple of God. That's the message. Galit si Pablo because he was trying to prevent God's wrath na mangyari sa mga taga-Korinto. Alam niyo ang futility ng lahat ng ito, mga kapatid? Ganito siya. Divisions, diversion, distraction. Pero kasi ganito lang yan eh. Human wisdom and abilities matter very little to God.
And the church is not run according to human ingenuity. Gusto nila si Paul kasi mahusay mag-plant ng church. Gusto nila si Apollos kasi mahusay mag-preach. Gusto nila si Peter kasi mas malapit kay Jesus. Ano bang bottom line ng lahat ng yan? Human wisdom. Gusto nila ma-identify sa inaakala nilang matalino ng mga tao sa loob ng church. Eh hindi nga ganon pinatatakbo ang church. Hindi ganon nag-ooperate ang Diyos. Ito. Analyze yung mabuti ito. Humans, tayo, are easily manipulated to relegate big matters in life, including spirituality, to a few elites and technocrats. Ano ibig ko sabihin dyan? Sinanay tayo, tinrain tayo na may mga malalaking bagay sa buhay. Kasama dyan, spirituality o pananampalataya. Ang orientation na binigay sa atin ng mundo ganito, may mga taong mahuhusay dyan. Ipagkatiwala mo na yung buhay mo sa kanila. Para bang ganito lang yan club membership mentality. Basta member ka dyan, magbigay ka ng juice, basta, okay na yan. Kaya nga, ang dami nagsasabing, member sila ng ganitong church, marami nagsasabing, sila ay Krisyano, walang alam sa Bible, hindi malalim. Why? Kasi nga ganito Binigay natin yung karapatan doon sa mga inaakala nating technocrats, mga religious elites, na sila ang magdikta ng ating buhay spiritual. Ang problema, spirituality is a one-on-one transaction with God, and then you join others. Hindi mo yan pwedeng ipagkatiwala sa iba. Walang fixer sa kingdom of God. Hindi ka kayang buhatin ng ibang tao. You go to God personally. Pangalawa, people think that attachment to religious elites and famous organizations validates their value and boosts their identity. Di ba? Anong sabi nila? Kay Pablo ako kasi sikat. Kay Apollos ako kasi sikat. Kay Peter ako kasi mas malapit kay Jesus. So, ibig sabihin yan, it has something to do with your identity. Gusto mong mas lumaki pang iyong identity. I am famous and important because I am connected to this pastor. I am famous and important because I am attending this church. Gets? Kapag pagsisiksikan mo ang sarili mo sa isang organization o sa isang tao para lang tumaas ang iyong identity. Pangatlo, modern people, tayo yon, treat faith matters like an app. Of course, familiar kasi sa word na app. Nandiyan yan sa mga cellphones ninyo. So para bang ang pananampalataya sa ngayon, you download it, nandyan lang yan sa cellphone mo, use it only when you need it. Most of the time, hindi mo nagagamit yung app na yan. Parang ganun yung spirituality ngayon. Parang ganun din yung spirituality ng mga Corinthians. They rely on external methods of measurement for spirituality. Ang sabi ni Paul, I came to you without power. I did not use big words in my preaching. I came to you with humility. I brought the message of God sa inyo at isa lang ang aking sinasabi upang maintindihan natin yung kapangyarihan ni Jesus na napako para sa atin. Bakit ngayon, sinasabi ni Pablo, gusto niyong umangat lahat at gusto niyong maging sophisticated itong church? That's the problem there. So, kung mayroong terror, attention sa church, of course, hanapan natin ng treatment yan. Kaya nga ito good news,
Kasi hindi na nanatili ang preaching sa bad news. Aalisan natin yung bad news. Number 1, sabi ni Pablo, solusyonan natin. Una, appeal for unity in Christ to build up the holy temple of God. That's the first treatment. Ang problema, nagkawatak-watak, nagkakampi-kampi. Ang solusyon ni Pablo, unity. Let us be united. Because when we are united, we are building up the holy temple of God. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Do you see that happening here? Sa mga ministries ba natin, mga grupo dito sa church, are we united? May magsasabing, dito ako sa pastor na to, dito ako sa pastor na to. Dito na lang ako sa life group na to. Doon na lang ako sa kabila. When you do that, mahati ang katawan ng ating Panginoon. Kaya ang appeal ng Pablo, una sa lahat, unity. Yung unity na galing sa Diyos. Because politically speaking, the United team 2 years ago, ngayon hindi na siya united. Why? So wala nga dyan ang Diyos. Tayo mga kapatid, let's pursue unity in Christ. Yan ang unang gamot sa mga taong hindi nakakasundo. Unity. Number 2, boast in the Lord. No more boasting about human leaders. Saan nag-umpisa ang problema? Gusto nilang ito ang maging leader, gusto na kabila ito maging leader. Sabi niya, boast in the Lord. No more boasting about human leaders. Verse 31, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Kung anong ginawa ng Panginoon sa'yo, yun yun. Hindi dahil nakakabit ka o malapit ka sa taong ito. Number 3, go back to the essence of God's calling for leaders. Gusto nilang itaas si Pablo ng gusto. Gusto nilang itaas ng gusto si Apollos. Gusto nilang itaas ng gusto sa celebrity status si Peter. Ang sabi ni Paul, ang mga leaders spiritual ay servants. Yan paalala ni Pablo. 4 verse 1, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Pagdating ng verse 9, ang mga spiritual leaders pala ay ganito. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Gusto niyo ba yun? Samantalang yung mga members sa Corinthian Church, gusto nilang ilagay sa celebrity status sina Pablo, si Apollos. Sabi ni Pablo, by the way, ito pala siya. Ang mga lingkod ng Diyos ay pinakamahamak sa lahat. Place at the end of the procession, sabi ni Pablo. Bakit gusto nating itaas yung mga spiritual leaders samantalang sabi ni Paul, they are servants of God. So will the path of such a leader be crowded? Kung naintindihan mo yung leadership ng isang pastor, kung naintindihan mo yung calling ng isang pastor, gusto mo siyang maging celebrity. Now, let's go back to 1 Corinthians chapter 4. Sabihin natin, sino nga ba talaga susunod sa mga taong to? Hindi pala sila sikat. At hindi pala sila dapat pinasisikat sa social media. Number 3, na treatment ni Pablo, stop
judging each other. Diba? We judge each other. Kaya sabi ni Pablo, stop that. 4 verse 5a, sabi niya, kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon, maghintay kayo sa pagdating Panginoon. Yan yung mga susi sa kay ikauunlad ng church. At panghuli, mga kapatid. Second to the last. Imitation of Christ-likeness in the life of leaders. So kung meron ka mang i-idolize, sorry for that word, na leaders, spiritual, see to it that you are looking at his life patterned after the life of Christ. That's it. Sabi ni Pablo, kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. And then, chapter 11, verse 1, sabi niya, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kasi kung tutularan natin si Kristo, isa lang ang conclusion nun. Walang sikat kay Kristo. Walang mas mataas kay Kristo. Ang paraan ng ating Panginoon ay humility and simplicity. Kaya sabi ni Pablo, ginagawa ko yan, gawin nyo rin. Next, exhibition of fatherly love. Itong mga simbahan na nag-away-away, obviously, wala ang pag-ibig dyan. Mga simbahan na hindi nakakasundo, isa lang naman ang rason, wala talagang pag-ibig dyan. Mga pamilya na hindi nakakasundo, isa lang naman talaga ang rason, wala ang pag-ibig dyan. Kaya sabi ni Pablo, ito, kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, isa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Anong sinasabi ni Pablo? Bilang iyong spiritual father, allow me to reintroduce the essence of love to this church. Love. We will focus on Jesus. We will know it's all about learning to love each other. Love will pacify lahat ng mga nag-aaway sa simbahan. Love will pacify lahat ng mga nag-aaway sa mga bahay. Bilang spiritual na father ng mga mananampalataya sa Korinto, ibinalik silang lahat ni Pablo sa pinaka-basic. Learn the way of Christ, which is love. Focus on Christ. Kasi si Christ lang, according to Paul, ang napako sa krus. Hindi si Pablo, hindi si Apollos, hindi si Pedro. Focus on Christ. Let me share about very familiar na bagay sa atin. I call it the galunggong spirituality. The Bible kasi uses images to drive a point. Di ba? The most common sa Bible is the sheep. Tupa. Di ba? Old Testament, New Testament. Tupa. Let's talk about Gigi. Kasi mahal ng tupa sa atin. Galunggong, at least available. Kasi alam nyo, yung tupa at galunggong, inanalyze ko lang, no? Marami silang things in common. They're both ordinary. Well, sa Israel, ordinary ang tupa. Sa atin, hindi. No? But galunggong is very ordinary here. They are both cheap. Well, galunggong nagmamahal na rin, no? But if you go to Palawan, summer, 5 pesos, 10 pesos.
cheap. They're both part of our diet. For the Israelites, sheep, the lamb is very ordinary. Galunggong is ordinary for us. Tupa, according to the scholars, mahina. Kaya kailangan ng pastol. Galunggong, according to me, mahina din. Studied fisheries, don't argue with me. I never used that kahit isang oras, kaya pagbigyan nyo na ako. I researched about this when I was third year college. Ganito kasi, kaya ko nasabing medyo mahina, galunggong. Ang tawag sa kanila ay pelagic fish. Pelagic, ibig sabihin yung mga namumuhay sa taas. Mga lapu-lapo, tawag dyan, demersal, sa ilalim. Now, among these species, pelagic, galunggong, tuna, matambaka, lahat yan. Ang tawag sa kanila ay phototatic. Ibig sabihin, they are easily attracted to light. Kaya nga, pagka may buwan, walang galunggong. Kasi malawak yung kanilang playground. So, paano hinuhuli ang galunggong? Ganito siya. Early evening, yung mga nanguhuli sa laot, magpapailaw yan, sobrang daming ilaw. Okay? Makokongregate niya yung lahat ng mga isda, galunggong, tuna, lahat yan. Pating, lahat nandyan. Bago siguro mga 4 ng umaga, bago mag-umaga, papatayin isa-isa yung ilaw na yun. Hanggang isa na lang ang ilaw. At dahil medyo mahina, makokongregate sila lalo. Magsasama-sama sila lalo kasi nandito lang yung liwanag. Hanggang uhulugan na sila ng lambat. At alam nyo na, kasunod nun. Kaya sana, pag kumain kayo ng galunggong, maisip nyo man lang yung kanilang masaklap na pinagdaanan. Kasi masyado silang focus sa light. Now, why am I calling this the galunggong spirituality? Kung magiging ganun man lang din tayo, no? Let us choose to focus on the light. Isa lang yung ating focus, ang ating Panginoon. At sisiguraduhin ko sa inyo, nag-focus ka sa Panginoon, you stick to the light of Christ, you will never end up fried or paksiw. Christ will take care of you. Sino ba makapag-unite sa atin sa mind and deeds? Christ Jesus our Lord. Thank the Lord for giving us a church family. Sabi ni Jesus, John chapter 13, 34 to 35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, stop fighting. Stop dividing the church. Stop gossiping. Stop killing each other on Facebook. Sabi ni Pablo, focus on Christ. Pag nag-focus kay Jesus, isa lang makikita mo, pag-ibig. Sabi ni Jesus, the world will know if you love one another. Gusto ba natin ng church ng tahimik? Gusto ba natin ng church ng totoo? At pag pumasok ka dito, mases mo talaga yung Holy Spirit. Let's go back to galunggong. Focus on the light. Hanapin mo yung ilaw. Stay ka lang dyan. Ilaw na yan. Walang iba, kundi ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Bigay natin ang ating mga puso sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.
karapat-dapat, pag-ukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Muli pa ating awitin habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran,
One of the reasons why the church exists is to call people, to call sinners, and those who are hurting for healing and restoration. That's why we are here. Tawag ni Henry Nouwen sa atin ay we are wounded healers. Meron tayong mga sugat, but we heal each other, mga kapatid. I don't know anong mga nakabiktima sa inyo ngayon and you came here hurting or in pain or marami kang issues sa buhay. We want to at least somehow minister to you. No? We want to tell you that healing and restoration is available in Christ. Hindi mo kailangan umuwi ngayon ng malungkot at sugatan. Jesus can heal us. Okay? So I'd like to request, kung ikaw yan kapatid, please rise and we can pray together. No? Kung mahiya, tayo ka, so we can pray for you. There is no information needed. Hindi mo kailangan sabihin kung anong mga nangyayari sa'yo. Just stand up. Recognize that you are hurting, that you are in need of healing and restoration. We will pray together. Maybe you are experiencing some health issues. You're waiting for something from the laboratory, the scary part. No? Give it up to Jesus. Maybe you are experiencing family problems, relationship issues. Someone is causing pain in the family. Let's pray about that. Maybe you are here and you heard the message. Sabihin mo, ganyan din ako noon, ay cause problems sa church. But you are here now. Christ has forgiven you. Maybe you want to stand up to say, Lord, thank you. You have healed me. Hindi na ako nachichismis ngayon. I share the good news now. Father, the world will never run out of schemes to hurt us, to offend us. Satan, in his arsenals, Panginoon, daming mga pwede niyang ibigay sa amin, Panginoon, to discourage us from following you. Panginoon, sa pinakamabisa is when Satan inflicts harm sa aming health. We pray for healing. Sa may mga health issues ngayon, Lord. Those who are waiting for lab results. That scary part. Anxious. Worried. Palitan nyo ng worship. Palitan nyo ng anticipation that you will do something. Those who are having family problems, Lord, while they are being faithful, serving you, Satan is sowing discord and disunity in the family. I pray for peace. I pray, Lord, for reconciliation. I pray for the spirit of humility. Those who have come here, Lord, standing, or maybe others have no strength to stand. Life is so unbearable. Lord,
I pray for freedom. I pray for joy. I pray for peace. Heal their emotions. Heal their memories, Lord. Palitan niyo po ng bago. Tulungan niyo mga kapatid na ito, Panginoon. Uuwi po ang bawat isa, dala-dala ang inyong mga pangako, dala-dala ang inyong mga pagpapala. May bagong sigla sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso. And as for this church, Lord, we humbly pray, I humbly pray as their pastor. Oh Lord, give us unity in Christ. Let this church be known, Father, as a church that prays, church that pursues the will of God, a church ng priority ay ang kalooban ng banal na Diyos. Pour out your Spirit now. Have mercy on us, Lord. Be gracious unto us. This is our prayer in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you for standing, mga kapatid. Please take your seats. I have a few announcements. Please bear with me. Medyo mahaba ng konti ating service. But I'd like you to be informed that today at 2 o'clock, for the second time, simula nung nag-open tayo sa pandemic, mayroon po tayong evangelism explosion na graduation gagawin dito sa church. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan, may mga tao who are passionate about sharing the gospel with others. So today, we will witness yung kanilang graduation. Nakagraduate din sa wakas. No? First time makagraduate. At least dito sa church, gumraduate kayo. No? Okay, mag-alala, merong diploma. At hindi ko alam kung may pagkain, pero sigurado may tubig. At least meron tayong pagsasaluhan. So if you are a graduating student ng EE, let me congratulate you. Congratulations. Alam ko, mahaba din yan. No? Mahirap din mag-memorize, pero tinaga nyo yan, mga kapatid, and pinakita ninyo yung pagmamahal ninyo sa mga taong nangangailangan ng salita ng Panginoon. So, salamat po. Doon sa mga teachers, salamat din. No? At sa mga coordinators, no? Salamat po sa inyong lahat. So, nag-imbita po ako, kung gusto po ninyo, bumalik kayo dito sa church para makita ninyo, ma-witness ninyo yung graduation nila, lalo po yung mga leaders ng church, gusto ko kayong imbitahan. If you can stay, mamayang 2:00, para lang masuportahan natin yung ating mga kapatid na gagraduate. No? Magdala na rin po kayo ng merienda. Para may merienda tayo. Pero yun po, mga kapatid, 2:00 mamaya. I hope na makabalik kayo. Just to support, witness yung mga gagraduate. And I'd like to grab this opportunity also to recognize yung ating pong mga mission team natin sa Bicol. Napunta ng Bicol. Nandito ba kayo? Saan kayo? Tayo na, kaway-kaway na lang. Yeah. Yung mga galing Bicol. Salamat kay Lord na nakabalik kayo ng matiwasay at hindi nag-alboroto ang mayon. Nakita ninyo yung ganda ng Bicol. Salamat sa inyong volunteer na pumunta ng Bicol for 1 week. No? Yan. So ngayon naman ay ating ipapanalangin yung mga pupunta ng Palawan. No? Nandito ba kayo? Punta kayo dito sa harap para makita kayo. Dahil ang Palawan ay yan na yung China. Hindi ko alam kung makakabalik pa. Di joke lang, mga kapatid. We'll pray for peace. Di ba? Pinag-pray natin kanina. But these folks have raised their own funds. No? Of course, meron namang binigay din yung church. But they will be going to Palawan in... kailan ba? Kayo pupunta? Saturday. Sa Saturday na pala yun. So kaya atin silang ipapanalangin. Ating pagkakatiwala sa Panginoon tong ating mga kapatid. So, ang gagawin po nila doon ay pupunta po sila doon sa barko. Sa ayungin siyo.
Hindi po mga kapatid. They will be going to several churches. They will share the gospel. Matutulog sila doon sa kung saan yung mga localities na yon. Pray for them, no? Kasi may China, tas may malaria. Yan. Pero nandito pa naman ako, buhay pa naman ako. So, I came from Palawan, kaya okay lang kayo doon. No? Kain kayo ng tamilok, yung sikat na pagkain doon. So, we will pray for God's guidance, blessings. And I hope na as you look at them, God will also put a desire in your heart, no? For mission exposure, especially the young people. No? It's good to see what's going on sa field, no? Ano bang ginagawa ng Diyos doon? Yan. So, panalangin po natin sila at po itaas yung ating mga kamay sa kanila, pagpalain sila ng Panginoon. Father, we thank you, Lord, for the lives of these people, old and young. Others are busy, but they are giving their lives, Lord. Well, what is 1 week, Panginoon, sa eternity, compared sa ginawa nyo na sa kanila, Panginoon? 1 week is a very small fragment, Panginoon, ng kanilang buhay. Pero gusto nilang ialay yan sa inyo, Panginoon. Gusto nilang ialay ang isang linggo ng maliit, konting sakripisyo sa field. They will be trekking bundok, crossing rivers, Panginoon, and will be interacting with various people. Others are from the tribes. Lord, I pray for wisdom. Pray for humility. I pray, Lord, for purity of intentions and motives, Panginoon. Itong mga taong to will go there to share Jesus and not themselves, not even the church. That would be unnecessary to say, Panginoon. But we'll just bring the good news of Christ sa mga communities, Panginoon. And while preparing, Father, sa kanilang trip to Palawan, I pray, Lord, that you will sustain them, protect them, guide them, provide for their needs, Father. And I pray, Lord, for success ang kanilang gagawin. I pray, Panginoon, na ang kanilang pagpunta doon ay maging blessing sa mga tao. At the same time, maging blessing sa kanila, Panginoon, makita nila ang katotohanan na marami pang mga tao ang kailangang abutin ng inyong mga salita. Lord, salamat po sa bawat isa, sa mga volunteers. Salamat, Panginoon, sa mga nagkaloob, mga nag-contribute, hindi makakasama pero nagbigay ng halaga. Lord, pagpalain niyo po ang mga taong ito. Pagpalain niyo ang buong iglesyang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. And Lord, as we depart from this place, I give your blessing now to everyone. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon.